mga kabrosis! Good afternoon sa inyong lahat. Welcome back to my channel, Itanabas Channel mga kabrosis. Mayroon tayong tatabasin na mga aral lalo na sa mga pangyayari doon po sa San Juan City sa Manila. Mayroon pong viral na pangyayari doon at magbigay po tayo ng biblical reaction upang tabasin natin ang mga pag-uugali na labag sa ating Panginoong Hesus, mga kabransis. At bago po lahat mga kabransis, I would like to shout out first sa akin pong mga close brother and sisters sa pananampalataya ng Panginoong Hesus. Shout out first of all sa akin pong kapatid na si Theodore Moniz, kasama na yung may bahay niya at sa mga anak niya. Sana ang Diyos po ay mag-ingat, magproteksyon sa inyong mga buhay at hindi kayo pababayaan mga kabransis ko dyan sa Marigondon. At saka shout out also to Jordan Mangas, isa rin sa akin pong matalik na kaibigan, matalik na kapatid dyan sa pananampalataya. And then I would like also to shout out my companion sa akin pong tinatawag na men's ministry, especially to Chairman and Vice Chairman Pastor Jeremiah Orbi and Assistant Pastor Wilfredo Ibanez. And the rest sa akin pong mga kasamahan sa men's ministry, shout out sa inyong lahat. Hindi ko na lang isa-isahin mga kabransis dahil basta lahat, lalo na sa mga opisyal sa men's ministry, sila si John B. Agunod, sila si Julay Taliktik, sila si Carlo Iyas, sila si James Barati Maysan, then tapos sila si Iti Agunod, sila si Samson Dongog, ang amin pong gitarist. Napakalaga importante talaga itong si Brother Samson sa amin pong ministry, sa men's ministry. Sila si Renison. Basta kay lahat-lahat mga kasamahan ko sa men's ministry, tayo po'y magpatuloy sa gawain, tayo po'y magpatuloy na aktibo para sa gawain ng Panginoon, at ang Diyos na ang gaganti sa atin. Kung ano mang ginagawa natin, ang Diyos na ang gaganti. Iwan natin kung dito pa tayo gatihan sa mundong ito na atin pong tinitirhan o baka doon sa kabilang buhay. Hindi naman tayo pamamatay dahil tayo po'y malaga sa kaharian ng Diyos, dahil tayo po yung mga preacher, tayo po ay tagapamahagi sa salita ng Diyos. Mga kabransis, dito na po tayo mga kabransis sa mga pangyayari doon, napaka-viral talaga. Dahil doon po sa San Juan City, noong Pitsa 24 ng Hunyo, doon po may nagdiwang ng kapistahan ni St. John daw, or San Juan. Yon ang kinagisnan talaga ng mga tao roon. Kapag dumating na ang kapistahan ng kanilang patron, ay talagang mangyayari talaga ang hindi dapat mangyayari sa ibang mga tao. Dahil hindi po lahat ng tao ay sang-ayon sa mga ginagawa nila mga kabradis. Kaya mga kabradis, magbigay tayo ng biblical reaction para po ito sa ikatututo ng ibang mga tao, lalo na doon po sa isang simbahan doon sa San Juan City sa Manila mga kabradis. Ito pong pari dyan, akin pong payo sa inyo, ikaw po pari ka dyan, huwag kang patawa-tawa dyan sa ginagawa ng mga nagsisimba dyan. Iwan ko kung nagsisimba ba yung mga tao dyan, ay binabasa ang mga dumaraan doon, mga jeep pasahero o jeep passengers, tapos may mga pump, may mga private sasakyan, may mga motorcycle, may mga nagbibisikleta dyan na nakaranas sa mga abusive na ginagawa ng mga nagdiwang ng kapistahan ng tinatawag na imahe ni St. John. Kaya lang kung Biblia ang ating tingnan, hindi po yan imahe ni St. John, totoong John the Baptist. Ito po si John the Baptist talaga ang inanunla, sinilibrate nila bilang pista doon sa San Juan City. Kaya lang napaka-ignorante sa mga tao dyan sa Biblia. Pati itong nag-uhumili dyan, nagpipista kayo dyan, tapos yung ginagawa ninyo, nag-aabuso kayo sa mga taong dumaraan doon. Kung tingnan mo, napakaraming taong nadamay sa mga pagbabasa ninyo dyan.
no? Yung mga tubig na inahagis nila sa mga tao susunod na sasakyan, yung mga passengers naman doon papuntang trabaho, papunta sa opisina, napaka-disyente, mayroon pang ID ang iba, mayroon pa kung ano kayang puntahan doon, dumaraan lang sa daanan dyan, sa may highway o ano ba yung daan na yan, yung mga tao dyan na nag-celebrate ng kapistahan, yun napaka-abusive, no? Hinahagisan ng tubig. Iwan natin kung malinis o yung tubig na hinahagis nyo, kapag abusive yung utak nyo, abusive yung mga pangunawa nyo, iwan natin kung yung mga tubig na yan ay hinaluan ninyo ng mga dumi, no? Hindi natin alam, no? Kaya maraming nasa perwisyo sa ginagawa ng mga nagdiwang ng kapistahan sa lungsod na yan, no? Yun, daming mga sasakyan na mga private, no? Ayaw nilang buksan, no? Pinili talaga nilang binuksan ng mga tao doon, no? Kasama na yung mga yung mga minor de edad, no? May mga minor age talaga na nagdidiwang, ngunit sila po'y umaakyat sa mga sasakyan sa harapan, tapos talaga tumatalon pa sa ibabaw ng sasakyan. Yan, napaka-abusive yan, no? Iwan ko, ikaw pare na kung umili dyan, hindi ka man lang nagbigay ng hindi mo lang sinaway, hindi mo lang binigyan ng mensahe na huwag niyong gawin. Ikaw naka-assign ka dyan, huwag kayong mag-isip na kaugalian naman namin ito, ginagawa namin tuwing dumating ang kapistahan ng patron namin na si John, no? Huwag ninyong isipin ng ganyan, kasi hindi lahat ng tao ay sang-ayon, hindi lahat ng tao ay nakakagusto sa ginagawa nyo, hindi naman lahat ng dumaraan dyan ay diwang ng kapistahan nyo. Yung mga tao dyan, kayo ang magbabasa, huwag ninyong idamay yung mga tao dumaraan papuntang trabaho, papuntang opisina, papuntang disenteng lugar, ngunit nababasa na talagang mayroon pang mga ID, may mga cellphone pang talagang na damage dahil sa mga tubig na binabasa ninyo sa mga taong dumaraan dyan, no? Abusive dyan, kahit nga si Senator Tulfo, no? Galit na galit si Senator Tulfo doon po kay yung pang nagangalang Listro Caster, no? Yung napaka-abusado, dila pa yung taong binabasa niya, binabaril na bala po itupik. Yung galit na galit nga si Senator Tulfo. Ibig sabihin, hindi sang-ayon ang nasa gobyerno sa mga ginagawa niyo. Kahit magdiwang pa kayo ng pesta, kung sino yung pinipista na yung revolto niyo, kung magpista kayo yung magbabasa dyan, na baka abuso niyo pagtulungan pa ninyong taong ayaw mabasa. O, tingnan mo yung mga tao dyan. Yan, kaya dito po sa Biblia, ang sabi po dito sa Biblia, para po ito sa ikatututo, lalo na sa ikaw, pare, naghuhumili dyan, kailangan matutunan mo to, kailangan malaman at maunawaan ninyo ang nakasulat sa Biblia. Dapat kayo sana ang magbigay ng payo ng godly instruction, no? Sabi po dito, sa versikulo 6, sa kapitulo 3 sa Lucas, at makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos. Sa versikulo 7, sinasabi nga niya sa mga karamihang nagsisilabas upang mga pabautismo sa Kanya, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo ay nagutsyok upang tumakas sa galit na darating? Yun, si John the Baptist ang nagsabi. Sabi ni John the Baptist, dahil may mga tao pong pumunta sa kanya upang magpabautismo. Yung mga tao ay pumunta ni John the Baptist upang magpabautismo. Lingid sa inyong kalaman, saan ba? Saan ba madalas magbautismo si John the Baptist? Doon po sa Jordan River. Dalhin po doon ang gustong magpabautismo. Yun ang nakasulat sa Biblia. Pero yun yung kapistahan na ipinagdiwang ninyong kapistahan na John the Baptist daw, larawan niyo hindi naman magpalarawan si John the Baptist kasi labag yun sa kalooban ng Diyos, labag yun sa kautusan ng Diyos. Kayo lang naggawa lang dyan ng revolto. Pero ito pong totoong John the Baptist, siya po'y nagbabautismo, mga kabrasis, doon po talaga sa Jordan River. At ang mga tao po'y pumunta. Ang nangyari itong nagdiwang sa kapistahan ni John the Baptist diyan sa San Juan City, na mga tao'y dumaraan po papuntang trabaho, papuntang opisina, yun ang mga tao dyan nagdiwang binabasa nila. Ano ba kayo? Si John the Baptist ba kayong binabasa yung mga tao dyan? Yung dumaan lang sa kalsada.
Dito sa Biblia, ang mga tao pumunta kay John the Baptist upang magpabautismo. Doon po sa Jordan River po, ibang bautismo ang mga taong gustong magpabautismo. Yung dumaraan lang, hindi yung gustong mabasa eh. Bakit yung binasa? At sino ba kayong mga standby kayo, mga... Sino kayong nagdiwang dyan? Nagdiwang kayo, nagkapistahan dyan, binabasa niyo yung mga taong papuntang trabaho, papuntang opisina. At saka, bakit kayo binabasa ninyo? Si John the Baptist, siya po'y nagbabautismo sa mga taong gustong magpabautismo dalhin doon sa Jordan River. Doon po ibautismo. Madalas doon talaga dalhin ni John the Baptist. Siya po'y magbubunyag. Hindi kayong mga taong nasa kalsada na nagdiwang. No? Gano'n lang nagbabasaan kayo dyan. Hindi naman lahat gusto. Kung gusto kayo magbasaan kayo. Yung mga mangmang kayo sa Biblia, hindi yung alam mga nakasulat sa Biblia. No? Huwag kayong magalit, no? Kayong mga, alam ko naman na kayo talaga galit na galit. Yan o yung mga, yung kaugalian, tradisyon ninyong labag sa Biblia. Labag sa Biblia. Yun ito ang nangyari. Ano bang ibig sabihin itong baptism na ginawa ni John the Baptist? Ang ginawa ni John the Baptist, the baptism, dito po sa versikulo 10, para malaman niyo ito. At ikaw naman pare, ikaw naman nag-humili dyan, bigyan mo ng aral, no? Turuan mo yung mga taong nagdiwang dyan, huwag kang patawa-tawa. Dito po sa Biblia, sabi po dito, sa versikulo 10, at tinanong siya ng karamihan na nangagsasabi, ano nga dapat naming gawin? Yung mga taong lumapit kay John the Baptist, nagtanong, sabi ng mga tao doon, na ano bang gawin? Ano nga dapat naming gawin? Tapos, versikulo 11, ito po ang sagot ni John the Baptist, at sinagot niya at sinabi sa kanila, ang may 2 tunika ay magbahagi sa wala. At ang may pagkain ay gayon din ang gawin. At dumating naman ang mga maniningil ng buwis upang mga pabautismo. At sinabi nila sa kanya, Guro, anong dapat naming gawin? Sabi ng mga tao, anong dapat naming gawin? Yung maniningil ng buwis, yung tax collector, nagtanong kay John the Baptist, Juan magbubunyag, O Guro, ano bang gagawin namin? Ano bang dapat namin gawin? Verse 13, ang sabi ni John the Baptist, at sinabi niya sa kanila, huwag na kayong sumingil pa ng higit kaysa utos sa inyo. Yun talaga. Pag tax collector, pag maniningil ka ng buwis, huwag kayong maningil na sobra-sobra. Ibig sabihin, huwag kayong kurat. No? Huwag kayong yung higit. Huwag kayong maningil ng higit sa utos sa inyo. At sa verse 14, at tinanong naman siya ng mga kawal na nagsasabi at kami, anong dapat naming gawin? At sa kanila sinabi niya, huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanino man, ni mga paratang at mga kasiya kayo sa bayad sa inyo. Sinabihan niya itong mga kawal, mga sundalo. Ano bang gawin? Sabi, nagtanong talaga mga sundalo, anong gawin namin, no? John the Baptist, no? Ano bang gawin namin? Ang sagot pa naman ni John the Baptist, sabi niya, huwag kayong kumuha na may karahasan sa kanino man. Huwag kayong abuso. Huwag niyong abusuhin ng tao. Ni mga paparatang at mga kasiya kayo sa bayad sa inyo. Kung ano masweldo niyo, kung ano yung bayad sa inyo, enough na. Yun ang sabi ni John the Baptist. Verse 15, at samantalang ang mga tao'y nagsisipaghintay at pinagbubulay-bulay ng lahat ng kanilang puso at tungkol kay Juan, kung siya kaya ang Kristo. 16, ay sumagot si Juan na sinasabi sa kanilang lahat, katotohanang binabautismuhan ko kayo ng tubig, datapwat dumarating ang lalong makapangyarihan kaysa akin, ako'y hindi karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang mga pangyapak. Kayo'y bamautismuhan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. Ito po'y prophecy na sinabi na darating ang Panginoong Hesus. Na yon talaga ang Panginoong Hesus ang magbunyag, magbaptism sa tinatawag na Espiritu Santo. Kaya ang punto po natin dito, mga kabransis, no? Ang katuruan pala, ang kahulugan pa pala itong baptism
magpabautismo kapag magbabautismo ang tao, ito po'y repentance. Kailangan kang magsisi sa lahat. Yung mga ginagawa mo dati na mga masama, huwag mo na yung gawin ngayon. Yun ang sabi ni John the Baptist pag magpabautismo. Yun ang sabi sa kanya, yung mga taong gustong magpabautismo sa kanya. Kaya ayaw ng Biblia, ayaw sa salita ng Diyos, sabi ni Juan, na mag-abuso. No? Yun ang sabi. Kaya ang matutunan po natin na aral dito, yun ang ginawang pagdiwang celebration ng kapistahan dyan sa San Juan City sa Manila. Yun, ay ito po, hindi po yan righteous. Hindi po yan godly. No? At hindi po yan sang-ayon ang Diyos. Yan po'y abusive. Yan po'y nakaka-disturbo. At yan po'y ito po'y nakakasakit. Dahil binabasa niyong mga taong ayaw. Tapos may naano pa, no? Yung taong ayaw magpabasa, no? Ayaw, hindi gustong basahin. Inanong niyo pa, pagtulungan talagang kinukulit. Hindi yun maganda. Ang sabi ng John the Baptist na yun naman ang patron nyo dyan, yun naman ang pinipistahan, nagdidiwang kayo ng kapistahan sa patron na si John the Baptist, ito ang sundin niyo, ang utos at salita na sinabi ni John the Baptist. Huwag kayong mag-abuso sa tao. Huwag kayong maggawa ng mga masama. Yun ang payo ni John the Baptist sa mga tao. No? Huwag gawin yung masama yung ginagawa niyo. Nagdiwang kayo, kunwari kayo nagdiwang ng kapistahan, ngunit kayo mga bastos, mga bata, mga may edad, yung mga bastos yan, yung mga may pamilya yan. Kaya mga kabrasis, ito po ang payo. Napaka-epektibo itong payo sa salita ng Diyos. Sundin ninyo ang sabi ni John the Baptist. Kayong magbibista dyan, kailangan baguhin ninyo yung kaugalian ninyong ginagawa niyo. Kung noon ginagawa niyo, no, itigil niyo na yan. Dahil walang kabuluhan yung ginagawa niyo. Walang kwenta yun sa paningin ng Diyos. No, dapat kayo, no, kung mag-celebrate man kayo ng kapistahan, no, talagang idaan ninyo sa biblical na kaparaanan. No, yung larawan na pinipistahan niyo, ay pwede niyo yan, ihagis niyo yan. Yun ang ihagis niyo. Dahil walang kabuluhan yun. Ribulto yan. Isang larawan yun na walang katuturan. Hindi totoo. Dahil hindi magpapalarawan si John the Baptist. Hindi talaga yan ang mga dyan. Pati ang mga puso, ang Panginoon ayaw buho. Talagang bawal ito. Magano kayo ng mga ribulto dyan. Wala. Huwag niyo tawagin ng santo dyan. Yung kahoy na yung pato na yan, yung ginagawa ninyong ribulto dyan. Huwag yung tawagin santo dahil ang santo ay nasa tao, hindi sa mga simento. At dito na tayo mga kabradsis. Sana may natutunan kayo sa ito pong mensahe ni John the Baptist. At ito po'y salita ng Diyos, no? Kayong nagkapanood sa video ito po'y payo sa salita ng Diyos at ito po'y ikabubuti sa mga kaluluwa nyo, no? Dahil po tayo po'y strangers po tayo dito sa mundong ito, dito sa lupang sinilangan natin. Tayo po'y strangers, no? Darating ang araw, ilang taon, ilang linggo ang buhay natin dito. Bigla lang tayong mawala. Tulad po tayo ng usok. Yun ang sabi ni St. James sa kanyang salita. St. James, no, na para po tayong usok. Kaya dito po tayo, pagpalain kayo ng Panginoong Hesus, kayo pong manood. At please subscribe. And don't forget to like and share our video. And subscribe. Especially subscribe. At talagang pagpalain kayo ng Panginoong Hesus, pagpalain kayo ng Diyos, ingatan ang buhay ninyo sa ating pong Diyos na buhay. God bless. Bali po, isa po akong lalabog rider na napadaan po sa Manalo Street kasi patungong Kalentong po ako, Mandaluyong.
medyo matraffic po. May lumapit po sa akin isang lalaki na akma po ako ng babasahin ng tubig. Pinigilan ko po ito. Nagsabi po ako na, boss, huwag po muna kasi mababasa po yung cellphone ko. At saka ito po yung laman po nito yung mga documents. Ngunit hindi po ako pinagbigyan. Binasa pa rin po ako hanggang po yung cellphone ko po nasira. Kasi napasa po. Tapos, umalis na po siya. Pagkabasa niya po sa akin, napamura po ako kasi nabasa yung cellphone ko. Pagkatapos po nun, ayun na po, inampas po ako dito sa ulo. Pagkatapos na po ako hampasin sa ulo, umalis na siya. Tapos yung ibang mga tao po doon, pinagbabasa na po ako ng tubig. Sir, may sinabi ko kung bakit may sinunod? Yun nga siguro, nagalit po siya kasi hinarang ko po yung tubig na binabasa niya sa akin. Kasi nga po, iniingatan ko yung cellphone ko na magbasa. Yun nga po, nabasa yung cellphone ko kasi. Yun lang. Ano yung nagtudyok sa'yo na ito, magpapaligan na ng kaso?